Hello mga kapisda and welcome back to my channel. For today's video mga kapisda ay isi-share ko lang sa inyo. May mga nagtatanong din kasi dito sa shop kung ano nga ba ang magandang gamitin. Kung itong sponge filter or yung top filter or overhead filter. Itong sponge filter, ipapakita ko lang muna sa inyo. Ganito yung itsura niya. Ito yung tinatawag natin na sponge filter. So, medyo maliit lang siya. Magagamit natin siya siguro pwede na sa 2.5 gallon or sa 5 gallon. At syempre, pagka meron tayong sponge filter na ganito, kailangan natin ng hose. Then, para gumana yung sponge filter na ganito, kailangan din natin ng ganito, yung air pump. So, ganito yung itsura niya. Yan. Ganito lang din yung ibang gamit ko dito sa mga aquarium ko sa shop. May motor siya na ganito, yung air pump, then ito yung sponge filter. Kung paano naman siya gawin or assemblein, ganito lang. Yung pinakadulo ng hose, ipapasok lang natin dito sa butas dito. Yan, yung pinakadulo ng hose. Then meron siyang tube. Ito, yung ganito. Ikakabit natin to dahil dinisign siya na merong ganito para yung pinaka-bubbles niya dun lumabas sa ibabaw ng pinaka-tube. Papasok lang din natin siya sa hose. So, ganyan yung magiging itsura niya. Then yung kabilang dulo ng hose, ikakabit lang natin dito sa pinaka-lagayan dito sa air pump na to. Ito, ganito lang ka-simple i-assemble yung ganitong sponge filter. Then ito namang top filter or yung overhead na filter. Meron ako example dito na 6 watts at papakita ko din sa inyo kung paano i-assemble yung ganitong top filter. Sa ganitong top filter kasi mga kapisda, kumbaga parang all-in na siya eh. Kumbaga parang 3-in-1. Nandito na, kasama na yung motor. Ito yung pinaka-motor niya. Ayan. Kung makapansin nyo, dito kasi yung sa ilalim na to, nandito pa yung mga ibang accessories niya. Nandito sa pinaka-loob ng box na to. Gagawin na natin, bubuin na natin para magkaroon kayo ng idea kung paano siya gawin. Okay mga kapisda, ito yung pinakailalim, mapapansin nyo. May nilalagay dyan na ito parang yung pinakasasala ng dumi, yung pinaka-cone. Ilalagay lang natin dito sa ilalim. Then, ito, meron din ganito. Lalagay naman natin siya sa box. Meron siyang ano dito, yung pinaka parang salaan. Sabihin ko sa inyo kung para saan naman to. Ito, dito lang natin ilalagay sa butas sa pinaka loob niya. At ang kagandahan kasi na to, yung box na top filter, pwede natin siyang lagyan dito sa loob ng mga medyas. Halimbawa, meron tayong nabili na mga halimbawa lava rock, lava ring, ceramic ring, or yung mga porous. Yan. Pwede natin siya dito nilagyan ng isang layer lang. Then pag nalagay natin ng isang layer lang, ilalagay naman natin tong pinaka, kumbaga parang salaan. Yan. Then pag ilagay na natin siya, pwede na tayo maglagay ng mga foam o mga filter wool, filter foam na washable o kaya yung disposable, pwede naman. Then ito namang hose na asul na to, yung kabilang dulo meron naman meron ganito na ilalagay. So ilalagay lang natin siyang ganyan. Then ilalagay natin dito sa, meron siyang butas na lagayan dito. Ganito lang ang paglalagay.
At sa ano, may mga kasama pang ibang mga accessories tulad na to. Hindi ko na siya nilalagay para, kumbaga, pwede nyo rin naman siyang ilagay, pero ako hindi ko na nilalagay kasi para dito natutulo yung tubig. Yan, dito natutulo yung tubig, tapos may mga medyas tayo dito, yung mga filter foam, mga filter wool, para doon na siya dadaan at masasala na. Pag nilagay kasi natin to, yung mga may butas na to, kalat pa yung pagtapon ng tubig niya, kaya hindi ko na siya ilalagay. So yung kabilang dulo naman, ilalagay lang natin dito. Ayan, kung mapapansin nyo, yung gamit kong submersible pump na to, dalawa yung pinaka hole niya dito. Ikakabit ko lang to dito sa isang side. Ayan, sa isang butas ko lang siya ikakabit. Tapos itong isang butas, kung gusto nyo, pwede nyo siyang takpan, merong pantakip. Yan. Pagka tinakpan natin siya, hindi na siya maglalabas ng hangin dito or ng tubig dito, hindi na siya maglalabas. Kumbaga papasok na dito lahat sa hose, then papunta na dito sa box. Kung gusto nyo naman na merong may lumalabas dito na parang bubbles, huwag nyo siyang takpan. Yung meron dito na, ayan, yung maliit na ito, mapapansin nyo to, merong maliit dyan na merong goma, tanggalin nyo lang yon, then lagyan nyo ng hose. Ayan. Tapos itong hose na to na puti, kailangan nakalabas lang to sa tank. Yan, ganito lang guys yung pag-assemble nitong ating top filter or yung top filter or yung overhead filter. So pag sinaksak mo na to, gagana na siya. Yan. So yun, mga kabisda, papakita ko sa inyo kung may mga nakaset up ako doon na kung paano siya gumagana at kung paano siya nakaka-filter. Okay mga kabisda, ito ganito yung sponge filter natin. Ganyan siya gumagana. So ang nangyayari dyan, yung pinaka hose na puti na yon, siya yung nagtutulak ng hangin papunta dun sa loob ng sponge. Then sa ilalim, paikot siya, tapos lalabas naman siya dito sa may bandang ibabaw. So mahihigop na niya yung mga maliliit na piraso ng dumi na nandito sa aquarium. Yung sa top filter naman natin mga kabisda, ganyan yung sinasabi ko na meron siyang hose dito na kulay white. Then meron siyang lumalabas na bubbles. Yan. Meron siyang lalabas na bubbles dito. Pag kailangan lang yung hose na puti, nandito lang siya sa labas. So ang mangyayari dyan, pag tinakpan natin to, mapapansin nyo, nawawala yung pinaka bubbles niya. Pero kung gusto nyo may lumalabas na bubbles, yan, lalagyan nyo lang yung hose dito sa labas. At yung top filter naman niya, ganito yung ginawa kong setup. Meron siyang mga, ayan, meron siyang mga porous ring. Tapos sa ilalim niyan, meron akong nilagay na mga filter wool. Tsaka ito yung mga filter mat. Yun talaga yung sumasala sa kanya, yung mga debris na yan. At ang kagandahan, yung mga ganitong bato or yung mga rings, yung mga ceramic or porous ring, kinakapitan siya ng mga good bacteria or yung mga beneficial bacteria. Diyan sila tumitira, na nakakatulong para sa aquarium natin na mapanatiling malinis at safe yung mga isda. Yung kasing mga beneficial bacteria, sila yung mga kumakain ng mga bad bacteria. Kaya mapapansin nyo dito, hindi tataas masyado yung ammonia dahil sa mga beneficial bacteria. Okay, so yun mga kabisda, ganun gumagana itong ating sponge filter at itong top filter or yung overhead na filter. So ang pagkakaiba nila, itong sponge filter natin, ang nagsusupply sa kanya hangin yung pumapasok sa kanya dito, kumbaga tinatawag na air pump. So dito naman, ang gumagana naman siya, ang tawag naman sa kanya yung water pump.
So, tubig yung ibinubugan niya. So, ang mas magandang gamitin dito, ang sagot dyan is pareho naman silang okay gamitin. Depende na lang sa tank na paggagamitan natin. Halimbawa, ang tank natin 2.5 gallon lang. So, may hirapan tayong gamitin or masyadong malakas yung ganitong water pump kung ito yung gagamitin natin sa 2.5 or sa 5 gallon. Baka mahigo pa yung mga isda natin. Suggested na yung mga ganitong sponge filter. Pwede nyo rin naman itong gamitin sa mga malalaking tank, pero depende sa size ng sponge filter. So, halimbawa nga 2.5, pwede nyo na itong gamitin. Maganda rin naman siya dahil yung pinaka-foam niya, dito naman tumitira yung mga good bacteria o yung beneficial bacteria na pumapatay sa mga bad bacteria. Para yun nga, para hindi niya mapataas yung ammonia sa tubig. So, ganun din naman dito sa top filter or yung overhead na to. Ang kagandahan naman sa kanya, yung kahit malaki yung tank natin, halimbawa 10 gallon, 15 gallon hanggang 20 gallon, pwede yung ganito. Kung mas malaki pa, mas malaking motor na lang yung bilhin nyo. Kaya yun, parang parehas naman din siya. Kaya advisable naman na kahit alin sa kanila ay mas maganda rin naman talagang gamitin. Huwag lang yung wala tayong gagamitin ni isa sa kanila. At maganda talaga na mayroong filtration, filter, oxygen or kung ano ang tawag. Maganda kung meron tayo sa mga aquarium natin. Okay mga kabista, ayan, in-explain ko lang at ginawa ko na rin ng video para na rin sa mga nagtatanong at para na rin sa lahat. Okay mga kabista, hanggang dito na lang muna at sa mga susunod na video o kung meron kayong mga comments, suggestion o kung ano man, paki-comment na lang dito sa baba para halimbawa kung meron din kayong gusto na gawa natin ng video para magawa natin ng video. Or kung meron man kayong mga gusto sabihin, kung meron pa akong hindi nasabi, so para mai-add natin at mai-share din natin sa ibang mga kapwa natin na mga nag-iisda. Okay mga kapisda, at kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag mo nang kalimutang i-like, pa-subscribe na rin at pindutin mo na din yung notification bell para ma-update ka rin sa mga susunod ko pa na mga video. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna. Happy Fishkeeping! Bye-bye!